Huwag kayong magugulat if one of these days ay meron ng sure NBA team si Kai Sotto. Sa nilalaro niya this season sa Japan B-League, ay imposibleng wala ni isang NBA team ang magka-interest sa services ni Kai. Very high level na kasi ang laro niya sa Japan B-League and he's playing like a real NBA player against imports na meron ng mga NBA experiences pero dinumina pa rin lahat ni Kai. Kung one-on-one lang ang usapan, ay walang makakapigil sa kanya. It is a known fact na 2 o 3 or kahit 4 pa ang magkumpol-kumpol kay Kai just to stop him and force him to miss. Pero kahit buong team pa ang didepensa sa ating idol, ay hindi talaga kayang pigilan ang Pinoy big man. Kaya it is safe to say na NBA ready na si Kai dahil he is too good and now too strong pa para sa competition ng Japan B-League. Kaya sana ba patungo si Kai Sotto from now on? Siguro alam naman nating lahat na ang NBA ang ultimate dream ni Kai. Kaya siguradong busy na ngayon ang kanyang NBA agent na si Tony Ronzoni ng Wasserman. Ang pinakamahalaga ngayon ay healthy na si Kai at pupunta siya sa US at maglalaro sa NBA Summer League na nasa kanyang tip-top shape. Kaya huwag magtaka kung hindi lang 1 o 2 NBA teams ang maghihilaan kay Kai ngayong NBA Summer League, baka 3 pa o kahit 4 or even more NBA teams ang maghihilaan kung sakaling maglalaro si Kai sa NBA Summer League. Talagang magkaroon ng tug of war sa tingin ko dahil it is expected na more than 1 NBA teams ang maghihilaan ngayong July. Owing to the very impressive performance ni Kai this season sa Yokohama B Corsairs. At malaking possibility na hindi lang sa NBA Summer League aabot si Kai, kundi this time ay sigurado na ang NBA team na lalaruan niya. Fully healthy na kasi siya this time, unlike last year na playing hurt siya. Although sa kanyang last game sa Yokohama B Corsairs ay merong injury scare dahil bumagsak siya at bulagta sa sahig at buti na lang na kayanan ni Kai ang impact. And he was given a pink slip na okay na siyang maglalaro sa next game. Pero mukhang pinili ni Kai at ng kanyang kampo na magpahinga na lang to prevent him from injury. Napaka-physical kasi ng depensa ng mga bantay ni Kai sa Japan B-League dahil alam nila na that is the only way na mapigilan nila si Kai na umiscore ng 30 points at makakuha ng 20 rebounds. Yet kahit muntik nang magka-injury si Kai sa kanyang last game, ay nakakuha pa rin siya ng very impressive game, scoring 19 points and 14 rebounds, a proof na napakalakas na ni Kai. Malaki na ang kanyang improvement sa kanyang scoring at pati sa pisikalan ay hindi na siya umaatras. At sa lahat ng mga improvements niya, ay kaya na niyang makipagsabayan kahit sa NBA and that's for sure. Kaya hindi malayong may NBA team nang naghihintay sa kanya at hindi lang 1, kundi baka 2 pa. And there is no doubt that this season, Kai Sotto silenced his bashers. Kahit meron pa rin namang mangilan-ngilan na hindi sila ganon ka-aggressive dahil alam nila na for a fact na ang tindi ng ginaling ni Kai playing sa Yokohama B Corsairs. And thanks to Hiroshima Dragonflies, dahil ipinamigay nila si Kai sa Yokohama at dito na nag-blossom ang basketball career ni Kai at binuhay ang kanyang ultimate dream of playing in the NBA. Kaya siguradong hindi rin patatalo ang Yokohama B Corsairs dahil they smell championship kung ipagpatuloy nila ang tambalang Kai Sotto at Yuki Kawamura. At balitang NBA naman, Donovan Mitchell at ang Cleveland Cavaliers sinibak ang Orlando Magic. Siniguro ni Donovan Mitchell ang biyahe ng Cleveland Cavaliers sa second round ng Eastern Conference Playoffs 1 taon matapos pinagtulakan palabas ng first round. This is why I'm here. It is my job. Yan ang sabi ni Donovan Mitchell. Nagpasabog si Mitchell ng 39 points at inayudahan ng 15 points ni Caris LeVert at nagrally ang Cavaliers para ibagsak ang 106-94 na panalo laban ng Orlando Magic sa Game 7 ng kanilang first round series. At marcha sa conference semis ang Cleveland Cavaliers at hahamunin naman nila ang top seed Boston Celtics sa Game 1 sa Miyerkules na gaganapin sa Boston.
Sumikwat si Evan Mobley ng 16 rebounds. Nagsalpak ng crucial 3 si Darius Garland sa fourth quarter para sa Cleveland Cavaliers na ngayon lang nanalo ng first playoff series na walang LeBron James sa lineup mula pa noong 1993. I'm pretty sure everybody thinks we're going to come in and kick our ass. So for us to continue to stay level-headed throughout and just be who we are, that's the biggest thing. Yan ang dagdag na pahayag ni Donovan Mitchell. At sumabay ng 38 points and 16 rebounds si Paolo Banchero, pero 14 points na lang siya pagkatapos ng break para sa Orlando Magic at inalat sa 3 of 29 combined shooting ang kanyang backups na sina Franz Wagner at Jalen Suggs. Iwan sa 10 points ang Cavaliers sa halftime pero na-outscore nila ang Orlando Magic sa 33-15 sa third quarter para bumalik. Abante ang Cavaliers ng 85-77 nang ibaon ni Darius Garland ang kanyang pamatay na tres. Habang sina Jalen Brunson at Tyrese Haliburton itatayo muli ang New York-Indiana rivalry. Ibabalik ng New York Knicks at Indiana Pacers ang matagal ng rivalry ng dalawang kupunan. Sa second round ng Eastern Conference Playoffs ngayong taon at ngayong araw na ang Game 1 na lalaruin sa Madison Square Garden. Pinaghandaan ni na Jalen Brunson at ng New York Knicks ang high-octane offense ng Indiana Pacers na nakaangkla kay Tyrese Haliburton, kung saan nagpamalas ito ng kanyang pambihirang puntos at kanyang ipinapahatid para sa kanyang kupunan na Indiana Pacers sa scoreboard ngayong season. Talagang mainit ang karibalang Knicks at Pacers noong 1990s. At ngayong taon ay magbabalik muli. I guess, whenever you have the original teams from back then, there's always going to be some type of history. At sa pangunguna ni Brunson, pinaiksit ng number 2 New York Knicks sina Joel Embiid at ang Philadelphia 76ers sa first round. Umiscore ng 40 points o higit pa si Jalen Brunson sa kanyang huling tatlong laro at naging pang-pitong player sa NBA na nakatatlong sunod-sunod na 40-point game sa playoffs. Top sa postseason scoring si Jalen Brunson ngayon at nag-average siya ng 35.5 points per game. Team effort ang big numbers ng Indiana Pacers. Tinapos ang bawat laro sa tono ng 123.3 points at NBA record ang New York Knicks ang kanilang 11 games na naka 140 points sila. At pinatalsik ng number 6 Indiana Pacers ang number 3 Milwaukee Bucks sa opening round na walang Giannis Antetokounmpo.